ano man yung mga gagawin dapat, no, para makapag-generate ng paglago ng ekonomiya, dapat yan nagawa 4 years ago at noong 2022 pa lang, no, nung mga December or November. Pero anong ginagawa ng ating presidente nung time na yon? Ika nga sa wikang Ingles, he was sleeping on the wheel. No? Kumbaga tulog yung ating nagtitimon mga panahon na yan. So, Dito tayo sa inflation po natin. Mas mababa ito kumpara sa forecast mismo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas, nasa 7.1 to 7.9% yung magiging inflation sa bansa. Pero sa huling report ng PSA, umabot lang ito sa 6.8% last May dahil daw sa pagbaba ng presyo ng mga ilang petroleum products. Ano nakikita nyo po rito? so totoo lang, Admar, no? Magandang tanong yan. No? Merong akong pagdududa, no, dyan sa numero na yan na inirelease ng Philippine Statistics Agency na 6.8% rate of inflation. Pakita nga natin yung slide. Meron akong inihanda slide, Admar, no? Meron akong pinadala dyan. Pakita nga natin yung slide number 1. Kita natin. Kasi nandyan yung breakdown ng mga importanteng components ng inflation na yan. No? So yung inflation natin, Admar, for May, yung slide number yan. Tama, yan tayo. So for May 2026, yung all items inflation, yung nabanggit mo, yan yung 6.8%. At kung titingnan natin yung mga importanteng items dyan, kagaya ng bigas, ang rice inflation is nasa mahigit 15%. Ang transportation, so napapaloob dyan yung crudo, yung gasolina, 16.2%. At yung core inflation, kapag tinanggal mo yung mga volatile items, kagaya halimbawa ng petroleum products, tsaka energy, nasa 4.1%. Okay, so yan yung bumubuo ng inflation natin. Kasi pag tinignan mo dyan, Admar, yung rice at transportation alone, yan ay kalahati na yan ng rate of inflation mo. So napakalaking mga determinants yan, kaya yung titingnan natin. Now, so ang lumabas na inflation na nirelease ng PSA ay nasa 6.8%. Ngayon, kung titingnan natin mga kababayan, yung historical na datos ng inflation sa ating bansa. So meron akong datos niyan, Admar, no? Mala-download niyan sa OpenStat, no? But as an economist, I have access to this. Meron akong datos mula year 2000, no? Hanggang sa kasalukuyan. Tinignan ko, no? Kung ang inflation rate natin ay lumalaro sa pagitan ng 6 to 7%, kagaya ng nakikita natin sa ngayon, dapat yung rice inflation nasa 6.1% lang, Admar. And yung transportation, nasa 15% on average lang yung inflation at yung core mo nasa around 5%. So ibig sabihin, kung yung rice inflation natin ngayon nasa 15%, dapat mas mataas sa 6.8% yung nakikita natin na rate of inflation, hindi 6.8. Okay, so tingnan naman natin ha, kung 7 to 8% naman ang inflation, ayon sa historical data, on average, yung rice inflation mo nasa about 9.6% yan on average. And yung average inflation mo for transportation should be around 14.6%. Yung core is 6.5%. So kumbaga, titingnan nyo ha, yung rice inflation natin is 15.6 and yet ang na-report na inflation ay 6.8% lang. Kaya ako'y duda ako dun sa 6.8 na nirelease ng PSA. No? And again, Admar, I just want to put this on record na I'm not accusing the Philippine Statistics Agency na wini-window dress nila yung data. Hindi po natin inaakusahan sila niyan. Bagkus, ang gusto ko sana, magpaliwanag sila in terms of why yan yung nakita nating numbers, considering na historically, hindi siya tugma sa nakikita natin. Now, baka sabihin nyo naman na si Dr. Batu lang ang gumagawa niyan. Baka ano lang yan, assumptions lang ni Dr. Batu. Actually, mga kababayan, hindi lang ako nag-iisa dito. Pakita natin yung slide number 2. Doon sa slide number 2, makikita nyo dyan yung median forecast ng 16 na ekonomista. 16. And yung median forecast, ibig sabihin yan, out of 16 na ekonomista, okay, 8 sa kanila ang nagsabi na ang inflation ay dapat mahigit sa 7.9%. At 8 sa kanila ang nagsabi na dapat mas mababa sa 7.9%. So mataas yan na median forecast. At nabanggit mo nga rin, Admar, kanina, no, na
yung BSP forecast is somewhere between 7.1 to 7.9%. So hindi lang po ako nagsasabi o nagsasabi na dapat mas mataas, no, yung actual na inflation rate natin. Merong 16 na ekonomista, nandyan mismo ang BSP na marami ding economists dyan, marami akong classmate at estudyante na nandyan sa BSP, mga economists din sila. At ang BSP mismo nagsabi na dapat yung kanilang, based sa kanilang forecast, mas mataas dapat sa 6.8% yan kasi nga lumalaro between 7.1 and 7.9%. And to sum it up, pinakita ko sa inyo yung historical data, hindi tugma. Yung nakita nating historical data doon sa rate of inflation na iniulat ng PSA. So again hindi po ako nag-aakusa sa PSA na dinodoktor ninyo yung datos, hindi po ako nag-aakusa niyan. Pero based sa pinakita nilang numbers, hindi mawawala yung pagdududa. No, lalong-lalo na sa mga kagaya naming mga economists na alam namin yung takbo ng data. At hindi lang yun, Admar, kung tatanungin mo yung ordinaryong mamamayan, sabihin nila sa iyo na hindi nila ramdam yung pagbaba ng rate of inflation na yan at 6.8%. Sasabihin nila sa iyo, mataas pa rin ang presyo ng bilihin, mataas pa rin ang cost of living, hindi umahabol ang sahod sa pagtaas ng presyo, at lalo mas mahirap ang buhay ngayon, Admar. Yun ang sasabihin nila sa iyo. Opo, pero sa kabila po nito, mataas pa rin po yung 6.8%. Sa tingin niyo po, mga ilang buwan ba ito lubusang bababa? At ano yung kayang mga measures na gagawin kung meron man ng atin pong government para makamit ito? Alam mo, Admar, yung pagbaba ng rate of inflation, kasi nga pinakita rin natin kanina, ang dalawang pinaka-major components niyan is pagkain and yung transportation. So kapag bumababa ang presyo ng pagkain, makikita mo kagad na bumababa yan. Depende kung sharp yung pagbaba ng presyo ng pagkain at ng produktong petrolyo, makikita mo sharp din yung pagbaba niyan. Pero sa nakikita natin sa ngayon, yung produktong petrolyo, Admar, unstable tumataas, minsan bumababa. Ano siya, paiba-iba. Ito'y nakabase ito sa nangyayaring kaguluhan naman dyan sa Middle East. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin matapos-tapos yung gulo na sinimulan ni Donald Trump ng Israel. So hindi pa rin natatapos yan. So hanggat hindi yan natatapos, no, or nagkakaroon ng peace deal, ika nga, patuloy natin may experience yung volatility na yan. Sa pagkain naman, ganun din ang storya dyan. So kapag ang pagkain naman ay hindi rin stable, no? Kumbaga tumataas at bumababa, depende sa kalakaran sa global food prices, makikita mo na nagtatranslate yan sa inflation natin. Kaya hindi mo rin maaasahan na biglang bababa. No? At nabanggit ko rin kanina, dapat yung rate of inflation na yun, sa palagay ko, no, bilang isang economist at bilang may alam, no, sa takbo ng mga datos na yan, hindi dapat 6.8 ang inflation rate natin, Admar. In fact, ako personally, ang inaasahan ko dyan noon, it was about 8% yung rate of inflation. Mataas dapat kasi mataas ang presyo ng crudo sa global markets, mataas pa rin ang presyo ng bigas sa ating bansa. So yan nakakahila yan ng inflation pataas. Pero now, sa tanong mo naman, Admar, in terms of measures, no, ang ginagawa kasi ng gobyerno ngayon, yung tinatawag na targeted measures. So halimbawa, assistance dun sa mga mahihirap, no, para makatulong sa kanila, para maka-afford sila ng pagkain, no, or sa mga tsuper. No? So yun yung nakikita ko na measures na ginagawa ng gobyerno. Pero sa palagay ko, kulang na kulang pa rin ito. Bakit? Kasi meron pa silang mga dapat gawin na hindi nila ginagawa, which is yung pagtatanggal ng buwis. No? Halimbawa sa transportasyon, ano, sa gasolina, hindi pa nila hindi pa nila natatanggal yung VAT, no? Kung di ako nagkakamali, nandyan pa rin yung VAT. So meron pa rin silang mga dapat gawin na hindi nila ginagawa, no? So kumbaga, kung ano man yung kanilang targeted measures na ginagawa, kulang pa rin yan para ma-address yung issue ng mataas na cost of living dahil sa nakikita natin mga kaguluhan sa kasalukuyan, Admar. Opo, dito naman po tayo sa paglago ng ating ekonomiya po, no. Sa recent po na inilabas na datos naman ng Philippine Statistics Authority, kung pwede natin maipakita, nasa 2.8 yung GDP natin
sa nakalipas po na quarter, no, sa first quarter po ng 2026. Meanwhile, meron pong panayam ang Bloomberg, no? Parang pangalawang panayam na ata ito ng Bloomberg's kay Marcos Jr. Tinanong siya dito kung kakayanin ba, kasi kung makikita natin dito, after ng pandemya, hindi na tayo bumaba, no, sa 6, no? Nandyan yung average. Nakita natin after ng pagtaas, nung pagbalik natin mula sa pandemic, nakatala tayo ng 12 na GDP, 7, 7.9. So, makikita natin dyan hanggang 6.4. Yan yung panahon ng termino ng Duterte administration. Hindi bumaba sa 6. Pero nung pagpalit, napansin natin, medyo mas bababa na sa 6%. Yan din yung naitanong ng Bloomberg kay Marcos Jr. na kakayanin ba natin. Pero merong tansya ang Marcos Jr. Sa previous na interview, ang sabi niya sa Bloomberg, 8% kaya daw GDP. Pero ngayon daw, sa mga pangyayari ngayon, kaya daw ang 6 or baka kayanin pa yung 7% na GDP na paglago ng ating ekonomiya. Ano masasabi niyo po dito, Doc, na hindi pa yata na-experience natin sa nakalipas ang lagpas sa 6 sa current administration po. Ang target niya, ang recent niya na interview, 7 na pagtaas ng GDP. Alam mo, Adma, natatawa ko habang pinakinggan kita. And more so nung nakita ko yung interview na yan, natatawa din ako talaga. Kasi the president is very detached from the reality. Very detached si Pangulong Marcos. Because hindi ito yung nakikita natin na nangyayari sa ating ekonomiya. So, I think what the president needs to understand is ano ba yung dapat na maging drivers ng paglago ng ekonomiya. And I bet, Admar, may mga tao dyan kay Pangulong Marcos na nakakaalam, that they know how the economy works. Secretary Balisacan is one of them. And I bet he being an economist like myself, he understands no, dapat na makapag-create sila ng conditions para makapag-attract ng mga investments, para makapag-boost ng consumer spending, para lumago yung economy. And yet, hindi nila yung ginagawa. So, bigyan kita halimbawa ng example, Admar. Sa ngayon, nabanggit ko kanina na merong mga dapat gawin ng gobyerno na hindi nila ginagawa. Halimbawa, yung pagbabawas or pagtatanggal ng taxes para makatulong sa ating mamamayan. Ang tax cuts, mga kababayan, nakakapag-increase yan ng consumer spending, at pag nag-increase ang consumer spending, lalago ang iyong ekonomiya. Ang consumption, mahigit 50% yan ng ating ekonomiya, mga kababayan. So kapag ka nagbawas ka ng buwis, tataas ang consumer spending mo, makakapag-generate yan ng paglago ng ekonomiya. So nakaisa na tayo, no? Hindi nila ginagawa yan. Kalawa, isa sa mga reason kung bakit ang mga investors ayaw nilang mamuhunan sa ating bansa is mataas yung cost of doing business. So kung titingnan niyo mga kababayan, kung hihimayin niyo, saan ba nanggagaling yung cost of doing business na yan? Unang-una, kung mag-a-attract ka ng manufacturing, ang manufacturing, kinakailangan niya ng kuryente. Ano bang singil sa kuryente sa ating bansa? Di ba'y napakamahal? So hanggat hindi nila naibababa ang presyo ng kuryente, hindi sila makakapag-attract ng mga manufacturers, ng mga namumuhunan, ng mga foreigner dyan sa Pilipinas. Ikalawa, na nakakadagdag sa cost of business, yung mga red tape at graft in corruption. Hindi nila yan na-address. Tingnan mo na lang sa kaso ng flood control. Hanggang ngayon, nandyan pa rin. No? Hindi nila kumbaga yung mga big fish, no? Yung mga alam nating mastermind, nakakalaya pa rin. Nandyan pa rin sila. They're out and about. Pero ang kinulong nila diyan, yung mga maliliit lang na isda, yung mga isda nga wala pang kinalaman, no? So kumbaga, they are not doing things that they should be doing para makapag-generate ng economic growth. And yet the president still is saying that he could achieve higher growth rates. Mga kababayan, 2 taon na lang po ang ating Pangulo sa pwesto. Kung ano man yung mga gagawin dapat, no, para makapag-generate ng paglago ng ekonomiya, dapat yan nagawa 4 years ago, Admar. Noong 2022 pa lang,
no, nung mga December or November. Pero anong ginagawa ng ating presidente nung time na yon? Ika nga sa wikang Ingles, he was sleeping on the wheel. No? Kumbaga tulog yung ating nagtitimon mga panahon na yan. So ibig sabihin, mga kababayan, kulang na po yung panahon para ma-achieve natin yung sinasabing 6 to 8, mahigit sa 6% Admar na growth rate. Kulang na yung panahon para ma-achieve yan. Kasi halimbawa, yung pagpapatayo ng power plant, hindi yan kayang gawin ng a short period of time. So kaya nga, balik tayo dun sa sinabi ko kanina sa tanong ni Jade, na kung ano man yung mga gulo, no, kung ano man yung nangyayari ngayon sa ekonomiya, magsasaayos niyan yung susunod na administrasyon. No? Kaya nga, very crucial itong election sa 2028 kasi kung sino man yung uupo dyan, it's either a continuation of the bad policies and the bad government that we have, or it's an opportunity for the people to elect something different or different in a way that we go back to the Duterte time. Di ba? So, kumbaga, crucial Admar itong election na to sa 2028 kasi kung tama yung gobyernong mai-elect natin, Admar, ma-achieve natin yung growth rates na matataas na nakita natin nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Alright. Doc, siguro yung huling mensahe para sa lahat ng ating mga kababayan nanonood po at nakikinig sa mga oras po ito. Well, bilang muling mensahe na lang, just gonna piggyback doon sa sinabi ko kanina na yung election sa 2028 ay napaka-importante niyan. No? Kung sino man yung magiging gobyerno sa time na yan, yan ang magsasaayos kung anong gusot ang meron na experience natin ngayon sa ating ekonomiya. At ikalawang huling mensahe ko is sana itong sa Senado maayos na yung gulo dito kasi the more na tumatagal yan, Jade, the more na magsasuffer pang lalo ang ating ekonomiya.